Nagtingin ng mabuti si Zofan sa mga nakaimbak na skills ng military. Namangha siya sa dami ng pagpipilian niya ng mga D-rank combat skills. Naalala ni Zofan na napakataas nga raw ng presyo ng isang D-rank combat skill sa mga trading centers. Bawat isang araw nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa ng 10 milyon. Nakita ni Zofan ang D-rank skill na Gale Axe Destroyer. Ito nga raw ang advanced version ng skill ni Hita na E-rank Gale Axe Mountain Destroyer. Napakarami pang malalakas na skills ang nakita ni Zofan kaya nahihirapan itong makapili. Natuon ang pansin ni Zofan noong makita nito ang skill na Shadow Flash Blade. Ang explanation ng skill na ito ay isa itong mabilis na talim na hindi nag-iiwan ng anino sa sandaling mamaster ito. Sa bilis nga raw ng skill na ito ay para na itong naglalakbay sa bilis ng liwanag. Naisip ni Zofan na kapag nga raw natutunan niya ang Shadow Flash Blade at ginamit niya ito sa pakikipaglaban, ay baka makayanan na niyang makipaglaban sa mga halimaw na kasing lakas ng Moonblade Steel for Wolf King. Naisip ni Zofan na ito nga raw ang pinaka-perpektong combat skill para sa kanya. Itinuro ni Zofan kay Chief Instructor Wei Chenshan ang skill na kanyang napili. Sinabi ni Wei Chenshan na hindi niya raw akalain na ang skill na Shadow Flash Blade ang mapipili ni Zofan. Pinuri naman ni Jizon si Zofan dahil marunong nga raw itong pumili. Ang Shadow Flash Blade nga raw ay kilala bilang pinakaunang sword combat skill, at hindi nga raw nalalayo ang lakas nito kung ikukumpara sa mga C-rank combat skill. Kaso nga lang daw ay napakahirap lang nitong pag-aralan. Napakarami ng araw nang sumubok nito pero karamihan sa mga ito ay nabigo. Pinayuhan ni Jizon si Zofan na pag-isipan nga raw nito ng mabuti, kung iyon na talaga ang kanyang kukunin. Nagsalita naman si Pupan na marahil nga raw ay mahirap ito para sa iba, pero alam niya raw na makakayanan itong matutunan ni Zofan. Sinabi ni Zofan kay Jizon na ayos lang daw siya at iyon na nga raw ang kanyang pipiliin. Naisip ni Zofan na mayroon naman daw siyang War God system, maaari nga raw siyang gumamit ng stat points upang matutunan ang iba't ibang klase ng combat skill. Hindi nga raw problema sa kanya kahit napakahirap pa ng isang skill na pag-aralan o matutunan. Habang kinukuha ni Zofan ang impormasyon ng Shadow Flash Blade ay pinaalalahanan siya ni Chief Instructor Wei Chenshan. Ang Shadow Flash Blade nga raw ay isang eksklusibong combat skill na pag-aari ng kanilang military, kaya dapat daw ay hindi ito ituro ni Zofan sa iba. Noong makakuha na sina Zofan ng mga reward nila na D-rank combat skill ay tinawag na ng Chief Instructor si Jizon at sinabi na ito na raw ang maghatid sa dalawa papunta sa labas. Agad namang sumaludo si Jizon at sumagot na masusunod daw ang ipinag-uutos ng Chief Instructor. Habang papaalis ang tatlo ay napaisip si Wei Chenshan kung gaano raw kaya kataas ang mararating ni Zofan. Bilang miyembro ng military, kabisado na ni Jizon ang bawat pasikot-sikot ng kanilang military base. Ito ang dahilan kung bakit siya ang inutusan ng Chief Instructor na maghatid kina Zofan at Pupan papunta sa labas. Nagtanong si Zofan kay Jizon kung ano raw ang tawag sa lugar na nasa likuran nila. Tinanong niya rin kung maaari na ba raw siyang bumisita sa kahit na anong lugar sa Forbidden Area kapag naging isa na siyang security consultant. Sumagot naman si Jizon na kahit pa nga raw maging isa silang security consultant ay kailangan pa rin daw nilang mag-submit ng request bago makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Pinaalalahanan din ni Jizon si Zofan na wag daw nitong kakalimutan na tanging mga warlord lang ang maaaring pumasok sa mga kwarto na nag-uumpisa ang numero sa 80. Ibinulong naman ni Jizon na narinig nga raw niya na mayroon daw training arena sa isa sa mga kwarto na lampas ng 80. Kapag nga raw naging warlord na sina Pupan at Zofan ay maaari na ang mga itong mag-submit ng request para makapagsanay doon bilang mga security consultant. Natuwa naman si Pupan sa narinig niyang training arena na exclusive para sa mga warlord. Kapag nga raw naging isa siyang warlord ay susubukan niyang magsanay sa lugar na iyon. Nasiyahan din si Zofan nung malaman nito na maaari na siyang pumasok doon sa sandaling maging isa na siyang warlord. Naisip niya na iyon nga raw ang kanyang pagkakataon para mapuntahan ang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Matapos kuhanin ang kanilang mga rewards ay nagtungo na sina Pupan at Zofan sa loob ng Jining Mercenary Association Building.
Sa loob ng isa sa mga kwarto ng gusali ay binabati ni Pu Hao ang kanilang mga miyembro dahil sa maganda ng mga itong ipinakita sa natapos na joint operation. Pinuri ni Pu Hao sina Zhou Fan at ang anak nitong si Pu Pan sa pagpasok ng dalawang ito sa top 10. Nag-abot si Pu Hao kay Zhou Fan ng isang tseke na nagkakahalaga ng 12 milyon. Ito nga raw ang bigay na reward ng kanilang mercenary association. Kapag nga raw idinagdag ito sa ibinigay ng military association ay mayroon na raw 20 milyon si Zhou Fan. Masaya namang tinanggap ni Zhou Fan ang reward na bigay ng Mercenary Guild President na si Pu Hao. Nagpasalamat si Zhou Fan at sinabi na napakabait daw ng mga ito. Naisip ni Zhou Fan na talagang napakagalante raw magbigay ng gantimpala ng kanilang Mercenary Guild President. Napakadali nga lang daw para dito ang magbigay ng 12 milyon. Sinabi ng natatakam na si Pu Pan sa kanyang ama na nag-uwi nga raw siya ng karne ng Moonblade Steel for Wolf King. Umalis na nga raw sila doon at nang maluto na niya ito. Inaya din ni Pu Pan si Zhou Fan na dumalaw sa kanila at nang makasabay rin daw nila ito sa pagkain. Tinanggap naman ni Zhou Fan ang imbita ni Pu Pan, pero susunod na lang daw siya dahil pupunta pa raw siya sa training arena ng kanilang Mercenary Guild. Nagmamadali si Zhou Fan sa pagtakbo sa training arena dahil gusto na nga raw nitong matutunan ang bago niyang skill na Shadow Flash Blade. Ninas naman ng kaunti si Ru Jie nang daanan lang siya ni Zhou Fan. Hindi man lang daw siya nito kinausap at umalis na lang ito nang walang paalam. Ipinagbilin pa naman daw niya kay Pu Pan na bantayan at tulungan ito. Nagpunta na ang mag-amang si Pu Pan at Pu Hao sa palapag ng gusali kung saan nakalagay ang kanilang opisina. Habang kumakain ay ikinukwento ni Pu Pan ang mga nangyari habang nasa loob sila ng joint operation. Nagalit si Pu Hao noong marinig nito na tinangkapalang ipapatay ng Li family ang kanyang anak. Sinabi rin ni Pu Pan na kung hindi nga raw siya tinulungan ni Zhou Fan ay baka hindi na siya nakabalik ng buhay. Sinabi ni Pu Hao na wag daw mag-alala ang kanyang anak dahil hindi niya raw palalampasan ang kawalang hiyaan ng mag-amang si Li Zong at Li Hangwu. Habang nasa loob ng training area ay naisip ni Zhou Fan na mayroon nga raw siyang 33 unassigned stat points. Kapag nga raw ginamit niya ang lahat ng ito sa kanyang stats na mind, physique at strength, 2 puntos na lang daw ang kailangan niya upang maging isa na siyang Advanced Starfall Warrior. Ang isang Advanced Starfall Warrior ay kailangan na ang lahat ng stats ay hindi bababa ng 70. Naisip ni Zhou Fan na dahil nga raw kulang pa rin naman siya ng 2 unassigned stat points, bakit hindi na lang niya muna gamitin ang kanyang stats upang matutunan niya ang skill na Shadow Flash Blade. Kapag nga raw natutunan na niya ang skill na ito ay mas mabilis na rin siyang makakakuha ng points sa mga makakaharap niyang kalaban. Sa mga skill na hawak ni Zhou Fan ay ang Shadow Flash Blade na lang ang hindi pa naka-activate. Nagtanong ang War God System kung gusto niya ba raw gumamit ng 20 stat points upang ma-activate na niya ang skill na Shadow Flash Blade. Nagulat naman si Zhou Fan noong makita nito na 20 points pala ang kailangan niya sa pag-activate ng isang D-rank combat skill. Kakailanganin niya raw pala ng 80 points upang ma-fully master niya ang skill na ito. Naisip ni Zhou Fan na sa dami nga raw ng stat points na kailangan niya ay para na raw siyang ninanakawan. Kahit nanghihinayang at natataasan sa stat points na kailangan niyang gamitin ay nagpasya pa rin si Zhou Fan na i-activate ito. Matapos niyang pindutin ang plus button sa tabi ng bago niyang skill ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang system screen. Ngayon ay activated na ang Shadow Flash Blade at nasa beginner rank ito. Pagka-activate nito ay doon na rin lumabas ang totoo nitong description. Napapaangat nito ng kaunti ang bilis at lakas ng isang espada habang binabawasan naman nito ang tunog ng paggalaw. Habang ginagamit ang skill na ito ay mayroon itong 5% chance na maglabas ng double lightning slash. Ginamit agad ni Zhou Fan ang bago niyang skill sa kanyang espada. Napapaisip siya kung talaga bang nasa beginner rank na ang husay niya sa paggamit nito. Naghanap si Zhou Fan ng bakanting training dummy upang subukan ang bago niyang skill. Pagkalapit ni Zhou Fan sa training dummy ay agad niya itong inatake ng sunod-sunod gamit ang kanyang espada habang naka-activate ang Shadow Flash Blade. Natuwa si Zhou Fan noong malaman nito na nadagdagan ang lakas at bilis ng sandata niya na Bone Piercer. Malaki-laki na rin daw ang inangat nito kahit na beginner rank pa lang siya sa skill na ito. Nabawasan nga rin daw ng malaki ang slashing sound ng kanyang espada.
Malaking araw ang pakinabang nito kapag ginamit na niya ito sa kanyang mga makakalaban. Pinagpatuloy ni Zofan ang sunod-sunod na pag-atake hanggang sa nag-activate ang Double Lightning Slash skill. Naisip ni Zofan na matapos nga raw ang 20 niyang pag-atake ay saka nga lang daw lumabas ang Double Lightning Slash. Talagang 5% nga raw ang tsansa na mangyari ito. Kapag napalabas niya nga raw ito habang nasa totoo siyang laban ay mas malaki na ang tsansa niyang manalo. Naisip ni Zofan na talagang magandang araw ang skill na Shadow Flash Blade gaya ng inaasahan niya. Nasa beginner rank pa lang daw siya nito, pero halos nadagdagan na ng 30% ang kanyang lakas. Kapag may nakaharap nga raw ulit siyang halimaw na kagaya ng Moonblade Steel for Wolf King ay makakaya na niyang labanan ito. Tiningnan ni Zofan ang kanyang status screen noong maramdaman nito na parang mabilis ngayon na naiibsan ang kanyang pagod. Doon ay nakita niya na mabilis ngang napupuno ang kanyang HP. Napaisip siya kung ito na ba raw ang 10% recovery ability na nakuha niya sa ikinonsumo niyang alien artifact. Malaking araw pala ang maitutulong nito dahil mas tatagal na siya ngayon sa loob ng labanan. Matapos subukan ang kanyang bagong skill ay naisip naman ni Zofan na asikasuhin ang mga nakuha niyang materyales sa loob ng natapos na joint operation. Sa tingin niya nga raw ay malaki-laki rin ang makukuha niya kapag nabente niya ang lahat ng iyon. Pagkalabas ng training arena ay nagtaka ito kung bakit nandoon si Ruji at ang kumakain na naman na si Pupan. Sinermonan ni Ruji si Zofan na pagkabalik nga raw nito ay bigla na lang itong nawala ng mabilis. Hindi man lang daw ito bumati sa kanya kahit na hi lang. Nagdahilan naman si Zofan at sinabing hindi niya raw ito nakalimutan. Sa totoo nga lang daw ay may inihanda siyang regalo para dito. Natuwa naman si Ruji noong marinig nito na may dala palang regalo si Zofan para sa kanya. Nagduda si Pupan kung paano raw ito nagkaroon ng pangregalo gayong pagkatapos nilang makipagkita sa kanyang ama ay dumiretso na si Zofan sa training arena. Sinabi ni Zofan na habang nasa loob nga raw siya ng Ghost Rain Mountain ay nag-iisip siya ng maaari niyang iregalo kay Ruji. Matapos nga raw ang kanyang paghahanap ay nakakita siya ng isang bagay na tingin niya ay magugustuhan nito. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at pumulot siya ng kung ano-ano sa kanyang dinaraanan. Pagkatanggap ni Ruji ay natuwa ito at nagpasalamat. Sinabi niya kay Zofan na nagustuhan nga raw niya ang regalo na ibinigay nito. Nagulat naman si Pupa noong makita nito na napakasaya na ni Ruji nang dahil lang sa isang walang kwentang bato. Naisip niya rin na talagang kahanga-hanga nga raw ang kanyang kaibigan na si Zofan, dapat nga raw ay matutunan niya ang diskarte nito. Nagtaka si Zofan noong hilahin siya ni Ruji, tinanong niya kung saan daw sila pupunta. Sumagot naman si Ruji nang malalaman rin daw ito ni Zofan kapag nakarating na sila doon. Habang nangyayari ito ay panay naman ang lista ni Pupan sa hawak nitong notebook. Inoobserbahan niya si Zofan para malaman niya kung paano ba maging habulin ng mga babae. Ang lugar na pupuntahan ni Ruji, Pupan at Zofan ay tinatawag na Wuwei Neighborhood. Ang lugar na ito ay ang pinakaligtas na residential area sa loob ng Jining City. Matatagpuan ang lugar na ito sa pinakasentro ng syudad, at makakaya nitong tumagal laban sa isang monster wave outbreak. Habang naglalakad ay sinabi ni Zofan na mukhang totoo raw pala ang naririnig niya na ang Wuwei Neighborhood ang pinakaligtas na lugar sa Jining City. Karapat-dapat nga raw talaga ang kasikatan ng lugar na ito. Pinaliwanag ni Pupan na bukod nga raw sa 3 headquarters, ay ang Wuwei Neighborhood na nga raw ang isa sa pinakaligtas na lugar. Napakarami na nga raw ang sumubok na pumasok sa lugar na ito, pero halos 70% daw ng mga kabahayan doon ay ipinagkaloob ng kanilang mercenary association sa mga mahuhusay nitong miyembro. Naisip ni Zofan na magandang araw talaga doon dahil may malapit rin na isang training arena na exclusive para sa mga Starfall Warriors. Pero sigurado nga raw siya na napakataas rin ng presyo ng mga kabahayan doon. Noong natapos ang gabi ng Starfall ay marami na ang lumipat sa mga residential area na mayroong defense capabilities. Natural lang ito lalo na't wala nang mas mahalaga pa sa buhay ng isang tao. Naisip ni Zofan na batay nga raw sa kasalukuyang presyo ng mga kabahayan, umaabot nga raw ng 200,000 per square meter ang presyo ng mga kabahayan sa sentro ng syudad. Higit na mas mataas pa nga raw doon ang presyo ng mga kabahayan sa loob ng Wuwei Neighborhood. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at single pa lang siya.
Sa hawak na pera niya nga raw ngayon ay hindi pa ito sasapat para makabili siya ng kahit na kalahati ng isang kabahayan na may laki ng 100 square meters. Habang naglalakad ay may nakita si Zofan na isang babae. Pinagmasdan niya ito ng mabuti pero nakalampas na ito kaya hindi na niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Naisip ni Zofan na parang nakita na niya raw noon ang babaeng ito at parang pamilyar daw ito sa kanya. Sa habal ng nilakad ng tatlo ay nakarating na rin sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Doon ay bumati ang isang butler sa kanyang young master na si Pupan at sa kasama nitong babae na si Miss Ruji. Pagkalapit nila ay pinuri naman ng butler si Zofan base sa kanyang mga naririnig. Sinabi ng butler na napakalakas nga raw ni Zofan kahit na napakabata pa lang nito. Binanggit din ng butler na dala niya nga raw ang papeles ng mansyon na nasa likuran niya at tingnan nga raw ito ni Zofan. Hindi naman makapaniwala si Zofan na doon na pala siya titira sa napakalaking mansyon na pinuntahan nila. Pinaliwanag ni Rugia na maaari nga raw tumira doon si Zofan ng libre. Kapag naman daw nagdesisyon ito na manatili sa kanilang syudad at naging isa itong warlord, ibibigay na nga raw ng kanilang mercenary guild ang bahay na ito kay Zofan bilang regalo. Sinabi rin ni Rugia na natural lang naman daw na makatanggap ang isang genius na katulad ni Zofan ng mga ganoong benepisyo mula sa kanilang mercenary guild. Kung sumali naman daw ito ng military ay ganoon din ang makukuha nitong pagtrato. Hindi naman makapaniwala si Zofan habang pinagmamasdan ang napakalaking mansyon na kanyang taitirhan. Napapaisip siya kung totoo bang nangyayari ito sa kanya. Naisip ni Zofan na malamang daw ay nasa 400 square meters ang laki ng mansyon na ito. Kung ibabatay nga raw ito sa presyo ng lugar, aabot nga raw ng 200 milyon ang halaga ng buong ari-ariang ito. Nagtanong si Pupan kung pasok ba raw sa panlasa ni Zofan ang bago nitong taitirhan. Nagpasalamat naman si Zofan kina Pupan at Rugia dahil labis-labis na nga raw ito. Sinabi ni Rugia na dahil nga raw na ipakita na nila ang taitirhan ni Zofan, ngayon daw ay kailangan naman nilang mamili ng mga bagong damit. Pagkaraan nga raw ng 2 araw ay kailangang dumalo ni Zofan sa selebrasyon na inihanda ng Lee family. Sinabi rin ni Rugia na dahil nga raw first place si Zofan nang natapos na joint operation, hindi raw nila ito hahayaan na basta na lang dumalo at ipahiya ang kanilang mercenary association. Hindi naman inasahan ni Zofan na kailangan pa pala niyang sumama para mag-shopping ng mga bagong damit. Sinabi naman ni Pupa na lagot nga raw sila dahil kilala pa naman si Rugia na adik sa pamimili. Matapos ang ilang oras ay natapos na rin ang tatlong ito na mag-shopping. Pagod na pagod sina Zofan at Pupan sa dami ng pinasukan nilang tindahan at sa dami ng bitbit nilang damit. Pagkaraan ng 2 araw ay sumapit na ang gabi ng selebrasyon. Lahat ng mga imbitado ay isa-isa nang nagpupunta kung saan naghanda ang angkan ng Lee family. Sa harapan ng mansyon ay makikita ang pinakasimbolo ng angkang ito. Hanggang may tumigil na isang mahabang sasakyan sa tapat ng harapan ng mansyon ng Lee family. Sa mamahaling sasakyang iyon ay lumabas sina Zofan at Pupan. Pagkababa ni Zofan ay pinagmasdan nito ang mansyon ng Lee family. Sinabi ni Zofan na ito na raw pala ang Lee family's headquarters. Ano raw kaya ang nag-aabang sa kanila sa loob?